Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction.
Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Good morning po sa bawat isa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. I know we are all excited to praise the Lord today. Amen ba? Amen and amen. So before po tayo mag-start, pwede niyo po bang batiin muna yung katabi niyo, sabihin niyo, good morning, I'm glad you're here. Good morning. Ayan. And since December na po, pwede niyo na rin po silang batiin ng Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Ayan. Kasi di ba nga po, sa Pilipinas daw po ang pinakamahaba na Christmas season. Ayan. So again, welcome po sa lahat and those who are watching online and those who will be watching this on YouTube. Ayan, welcome po sa inyo lahat. And alam niyo po ba kung ilang days na lang before Christmas? Sino po may alam? 18 days before Christmas. So akalain niyo po, ang bilis lang ng dumaan ng panahon. So 11 months na po yung dumaan. So 11 out of 12. And sino po sa inyo yung naramdaman niyo yung goodness ng Lord for the past 11 months? Amen? Sige nga po, lahat po ng nakaramdam ng goodness ng Lord for the past 11 months, can you shout, "Thank you, Lord!" Thank you, Lord. Hallelujah! Sige po, bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. And let us read His Word in Psalms 100 verses 1 to 5. Sige po, sabay-sabay nating basahin. Shout for joy to the Lord, all the earth. Shout, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sige po, let us continue to praise and worship the Lord today. A King is born this day in Bethlehem. Hallelujah. Hallelujah. No crown is worn, but angels worship Him. Hallelujah.
continue to praise Him. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, lift your voices. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, lift your voice and sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Come on, sing every praise is to our God. Every word of worship is to one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise, sing every praise is to our God. Hallelujah. Oh, praise His name. Oh, hallelujah. Oh, praise the Lord. Oh, we worship You. Oh, we worship You, Lord. Lord, truly You alone deserve our praises. All praises due Your name, oh God. Come on, church, let's continue to be in the presence of the Lord this morning.
lift His name up in this place. Oh, praise Jesus. Oh, we worship You. Held within a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Come on, sing. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Held within a manger, the Son of God arrived, the one who would be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Sing. Your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. In the humble town of David, a Savior born today, the one who would be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, with holy roar proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God, is with us now, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Sing. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all
highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Oh, praise. Come on, let's continue to worship Him. Yes, Lord, truly you are holy forever. And day and night, you deserve our praises. In every season, in every generation, in joy and in pain, you deserve our praises, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Come on, lift your voices. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise.
deserve the glory. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, praise you, Lord. Night and day, incense arise. Day and 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 night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You know what, church? This morning we have the opportunity, we have this moment to bring back our praises to God. And alam niyo po, nakakalungkot man isipin, but in reality, some people praise God only during Christmas seasons, only during Holy Week, or only during tough times, or when they're going through tough times. But our God, never siya naging seasonal sa buhay natin. In every generation, in every season, He is faithful. So from birth to the cross to resurrection and until today, He is faithful. He is holy, never siyang nagbago. And if our God is constant, our worship should never be seasonal. And this morning, let's continue to give Him the praise. For the Bible says, from the rising of the sun to the place where it sets, the name of God is to be praised. So in every season, in joy and in pain, day and night, He deserves our praise. Come on, let us sing. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense. Come on, church, with a grateful heart, sing. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, let incense. Come on, let your worship out. Day and night and day, let incense arise. Day and night and day, You are worthy of it all.
Yes, Lord, we worship you. Oh, we praise you, Jesus. Lord, receive our praises, oh God. Receive our thanksgiving. Lord, ikaw ang tanging nakakakita, Lord, ng puso ng bawat isa. We may have given you seasonal praises in the past, Lord God, but this morning, we're giving you everything, Lord God. We're giving you our best, for truly you deserve it. For you alone are worthy of all our praises, oh God. You're worthy of it all, oh God. Can we once again let us sing? You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Come on, church, shout it out. You deserve the glory. Come on, give him praise. Give him praise. Hallelujah. Oh, praise. Oh, praise. Oh, praise. Praise God, a blessed day. Sabihin po natin ng malakas, thank you, Lord. Thank you, Lord. I am blessed today. I am blessed today. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your love. I love you, Lord. Love you, Lord. Praise God, praise God. At patuloy po natin itaas ang ating kamay. At tayo po ay magdideklara ng blessing. Sabihin po natin, God bless my family. God bless my family. Thank you, Lord, for the salvation of my family. Thank you, Lord, for the salvation of my family. Deliverance, Deliverance, healing, healing, restoration, restoration, prosperity to my family. In prosperity. Jesus' name, In Jesus' name. God bless the Philippines. God bless. God bless Israel. God bless Israel. God bless all the nations of the world. God bless all the nations. of In the world. Jesus' name, In Jesus' name. amen and amen. Yan, at kumamay po tayo ng 5 sa katabi ninyo. At dahil December na, sabihin mo, Merry Christmas. Merry Christmas talaga. Maligayang Pasko. No? Sige po, yan, habang tayo po ay patuloy na nagsasalo-salo, nagsasama-sama sa salita ng Panginoon. Ngayon nga po ay malapit na ang Kapaskuhan. Bakit ho ba tayo nagsaselebrate ng Pasko? Kasi yung pong iba ay ayaw mag-celebrate dahil hindi daw yon ang tunay na date ng kapanganakan ng Kristo, ng ating Panginoon. Pero alam niyo po, yung pong date, secondary po yun eh. Ang pinakamahalaga po ay yung pong isinilang amin ho ba. Kaya ho tayo nagsaselebrate. Kasi yung pong hindi nagsaselebrate ng kapanganakan ng Panginoon, yung pong mga taong antichrist, at saka yung pong mga taong nagugulumihanan, no? Katulad nila Herodes, nung panahon na isilang ang ating Panginoon. O yung pong mga hindi naniniwala sa Panginoon. Pero, siyempre, irespeto pa din natin yung pananaw ng iba. Amen. Praise God. At dahil ngayon nga ay magpapasko, siyempre, ang atin pong pag-uusapan ay ang mensahe ng Pasko. Tunay na dito po sa New Jersey, US, ay talaga pong napakalamig na ng panahon. Damang-dama ang simoy ng Pasko. Talagang kinakailangan minsan magsuot ka ng gloves, ano? Dahil napakalamig. Kumusta ho dyan sa atin? Malamig ba? Mainit ang ating Pasko. Basahin po natin ang Lucas 1 hanggang 26 mula doon sa 38. Ang sabi po, nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria.
Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumainyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa pag-iisip. Inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Bibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pang walang hanggan." Paano po ang mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa sayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang sisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Hindi ba't alam ng lahat na ang kanyang ng kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Ngayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. Ang mensahe ng Pasko, yan po yung ating pag-uusapan itong buwan ng December. So tayo po'y manalangin, panalangin niyo po ako, bagay kayo po nasa online worship. Father God, salamat po sa buhay ng bawat isa na nakasama ko ngayong umagang ito. Panginoon, Holy Spirit, salamat na ikaw ang ina-acknowledge namin na tagapagturo, gabay, magpapaliwanag ng salita ng Diyos sa bawat isa upang bawat isa ay lumago, malakas, at maging matatag sa pananampalataya at magamit mo kami in these last days. In Jesus' name, Amen. And Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon at ang kanyang salita. Ano nga ba ang mensahe ng Pasko na nakapaloob dito sa ating binasa? Ayan, hindi na ho tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang unang mensahe po ay ganito: ginagamit ng Diyos ang mga taong kinalulugdan niya. Gusto ko ba nating tayo'y patuloy na magamit ng Diyos? Nawa ang ating pong buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Ganun po kasimple yun. Doon po sa Luke 1:28 na binasa natin, lumapit ang anghel sa dalaga at binati itong, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Ayan, gumagamit po ang Panginoon ng mga simpleng tao, ng mga ordinary people for extraordinary task. Ayan, ano? Mga simple lang, ano? Mga tao po mapagpakumbaba, mga tao po na kinalulugdan ng Panginoon. So yun naman po yung kinakalugdan ng Panginoon eh. Kabaligtaran po yung sabi ng Proverbs na against ang Panginoon sa mga taong sinungaling, sa mga taong may mataas na pagtanaw sa sarili, mayroong pride, ano po, at marami po mga kasuklam-suklam na mga pag-uugali ng tao. Subalit ang tao po'y nalulugod, sabi ko ng Bible, He gave grace to the humble. So si Mary po, na ina sa laman ng ating Panginoon, na isang humble woman of God sa kanyang kapanahunan, kaya siya po ang kanyang buhay ay nakalulugod sa Diyos, kaya siya po ay ginamit ng Panginoon. Matindi po, no? Sa kasaysayan ng tao na ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao at nasumpungan ang isang babae na puspos ng Espiritu, mapagpakumbaba, ang buhay ay nakalulugod sa Diyos, kaya siya po ay ginamit ng ating Panginoon. Kaya sa unang mensahe pa lang na ito ng Pasko, ay ngayong Paskong ito, ang buhay ho ba natin ay nakalulugod sa Diyos. Patuloy na ho tayong makalugod sa Diyos. Amen. Para po tayo'y patuloy na
magamit ng Panginoon. Tuwa po ng isang tao ay gamitin ng ating Panginoon. Dahil siya naman po ang lumalang sa atin, subalit yun nga po ang unang katangian, tayo po dapat ay ang ating buhay ay isang mabangong samyo sa Diyos. Nakakalugod sa Diyos sa lahat ng araw ng ating buhay. Amen? Nung araw po ang ating buhay naman ay, siyempre tayo sabi ng Bible, kaaway ng Diyos, subalit sa biyaya ng Diyos tayo naligtas, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng ating sa biyaya at sa pamamagitan ng ating pananampalataya at yung buhay natin na mga nakaraan, mga pangit na buhay, tayo po ay unti-unting binago ng Panginoon at dahil sa kanyang biyaya ay alam ko ang bawat isa ay patuloy na ipinagpapatuloy na nalulugod ang Diyos sa bawat isa at patuloy ho tayo magamit ng ating Panginoon. Pangalawa po, ang mensahe ng Panginoon ay, ang mensahe ng Pasko ay a message of courage. Ano? Kaagad po, nung makita ng anghel, si Maria, sabi niya, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot sabagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Gusto ko pong bigyan pasisyong sinabi ng anghel na huwag kang matakot. No? Sa ating panahon, marami ho tayong kinatatakutan. Marami pong bagay na nagbibigay ng takot sa atin. Takot na magkaroon ng karamdaman. No? Takot na yung iba't ibang problema na malalaki o kahit maliit ay natatakot tayo. Fear of the unknown, fear of the future, lahat po ng iba't ibang klaseng fear, lahat ng iba't ibang takot ay dumarating po yan sa tao. Naranasan po yan ng mga propeta, naranasan ng mga hari, naranasan ng haring si David, pero sinabi niya, subalit ako ay diniliver ng Lord sa lahat ng takot na ito. Di ba? Yung iba na takot na tumaas ang bilihin, no? Takot na tumaas ang tuition fees ng mga anak, no? Iba't iba hong klaseng takot. Takot na tumaas ang buwis, no? Takot na magkaroon ng bagyo, magkaroon ng sakuna, di ba? Pero alam niyo po, meron pong sinabi ang Panginoon kay Maria na ito po ay ang mensahe pala ng Pasko ay mensahe na dahil ang parating ang Panginoon ay kasama natin ang Panginoon at hindi dapat tayo matatakot. If God is for us, who can be against us? Kaya sabi ng anghel sa kanya, Mary, huwag kang matakot. Amen. Dahil ang darating sa kanya ay ang Panginoon. Tayo ho na nasa Panginoon ang ating buhay, siyempre, kaya ho sinabi ng Bible na huwag tayong matakot, dumatating ho talaga ang time na tayo ay natatakot, tama ho ba? Pero once na dadating yung takot sa atin, alalahanin natin sinabi ng Panginoon, no? Ang isang mensahe ng Pasko ay huwag tayong matakot because the Lord is with us. And if God is for us, who can be against us? Ang sabi ng Bible, binigyan ho tayo ng Diyos ng Espiritu, hindi po ng pagkatakot, kundi ng Spirit of love, courage, and sound mind. So yan po yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Alam nyo, yung iba ay may iba't ibang uri ng takot, yung fear of height, di ba? Yung bang dumungaw ka lang sa isang matarik na bangin o sa tulay, di ba? Natatakot na, no? Nagkakaroon po na, yung iba naman ay takot doon sa, no, yung pagpasok sa mga, no, yung sa elevator pa lang, no? Naalala ko, meron kaming kasamang pastora, ay ayaw pong sumakay sa elevator, lalo na dyan sa elevator natin, na medyo maliit yung elevator natin, at noon ang elevator natin ay medyo parang umuuga-uga, no? Tumutunog, lalo na pong nagkaroon ng takot. Kaya, ayun po. Pero, ang isa po sa mensahe ng Pasko ay huwag ho tayong matakot sapagkat ang Diyos ay nasa atin. Amen! Praise God. Isa pala yan sa mensahe ng Pasko. Pangatlo pong mensahe ay
nire-remind ho tayo ng Diyos sa ating binasa na wala pong mahirap na bagay na gawin ng Diyos. Amen? All things which are impossible with man are all possible with God. Naalala nyo ba yung tama yung awit na all things are possible? Amen? So, sabi po ng Luke 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kaya yung pong iba ay, sabi nila, alamat lang talaga yung Pasko, na mayroong birhen na maglilihi. Paano mabubuntis ang isang virgin? Ano? Walang gumagalaw na lalaki sa kanya. Pero wala pong imposible sa Diyos. Amen. Yan po ang tandaan natin. Maaring may mga pagkakataon po na may mga parang imposible ng bagay na malusutan natin yung mga problema. Imposible na po na mangyari yung bang parang antindi ng mga nangyayari sa buhay natin, no? May mga halos baka hindi na gumaling na sakit karamdaman, mga sari-sari po na nangyayari sa ating buhay na iniisip natin, wala na pong kalutasan ang problema ko. Wala nang magagawa kahit na sino. Alam niyo po, pag dumating po sa punto na wala na magagawa ang tao, wala na magagawa ang sitwasyon, wala na magagawa ang pera natin, nadyan po ang Panginoon at sinasabi ng Panginoon, lahat ng bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Amen? All things which are impossible with man are all possible with God. Ang sabi ng Bible, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Siya ho na nagtala ng mga planeta sa kawalan. Siya po na gumawa ng lahat ng bagay mula sa wala. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Maaring ating pong buhay, ang ating pamilya, parang wala ng pag-asa. Ang ating mga business, parang wala ng pag-asa. Parang wala ng pag-asa sa maraming bahagi ng ating buhay. Subalit sinasabi ho ng salita ng Diyos, ang lahat po ay posible sa ating Panginoon. So yun pong isa pong mensahe ng Pasko, mga magulang at mga kapatid. Walang mahirap sa Diyos, maaring mahirap sa atin, pero nadyan ang Panginoon. At kung dumating talaga ang time na iniisip pa rin natin na hindi din naman talaga nangyari, walang nagawa ang Diyos, hindi po. Alam po ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Wala parang imposible sa Diyos ang dulo. Sabi nga ng Romans 8:28, all things works together for good to those who love God and called according to His purpose. No? Sige, mabuti ho natin. Baka isipin natin yung iniisip natin na Lord, kasi may nakalagay po sa utak natin na ito yung dapat na posible mangyari na imposible. Tapos parang nakita mo na, hindi naman nangyari. Hindi pala posible sa Panginoon. Alam niyo, posible pa rin. Kasi alam mo ng Diyos yung pinakamagandang outcome, no? Kaysa sa hinihiling po natin, kaysa iniisip po natin. Amen. Pang-apat po ay isa pong katotohanan na sabi po ng Luke 1:35, sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Isang matibay na katotohanan po na ang isinilang ay banal at anak ng Diyos. Amen? Akalain mo, yun po yung mensahe ng Pasko. Ang isinilang po ay hindi lamang po talagang, yes, siya po ang ating tagapagligtas, siya po ang manunubos, subalit sa himala po ng mga himala, mula po sa langit, dahil ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, siya po, sabi ng Philippians chapter 2, verse 5-11, siya po ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya inalintana ang pagkapantay niya sa Diyos, isang tabi po niya ang kanyang pagiging Diyos, siya po ay nagkatawang tao.
Hindi lamang po nagkatawang tao, siya po ay naging baby, siya po ay naging fetus sa loob na sinapupunan ni Maria sa isang kakamanghamang kaparaanan. At sabi po ng iba, si Kristo naman ay tao lang. Yes, naniniwala po tayo siya ay tao, pero po siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yan po ang tunay na katotohanan na siya po ay anak ng Diyos na buhay. Siya po ay banal at hindi po niya ginamit yung kanyang kaluwalhatian nung siya ay nagkatawang tao. Hindi po niya ginamit yung kanyang attributes. Hindi po siya, kasi kung titingnan po natin ang Diyos, siya po ay isang isang nakakasilaw na liwanag na hindi po kayang matingnan ng kanyang kabanalan. Kaya kinakailangan pong ang Kristo, ang ating Diyos, ang anak ng Diyos, ay magdamit ng ating pong damit. Ang ibig sabihin, kinakailangan pong siya ay magkatawang tao. No? Yun po ang hindi maintindihan ng iba. Naalala ko lamang po yung isang lumang kwento na bakit sabi nung isang bata sa kanyang tatay, "Tay, marami pong mga langgam dito. Sinasabihan ko ng sinasabihan na huwag silang lumapit doon sa apoy, pero marami pa rin napapahamak sa apoy. Napupunta sila sa gilid ng apoy at napapahamak, namamatay. Naawa po ako sa mga langgam." Sabi po ng tatay, "Anak, para maintindihan ka ng mga langgam, kailangan mong magkatawang langgam at maunawaan mo ang kanilang at magawayan mo sila." So ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Siya po ay nagkatawang tao para po lubusang maranasan po niya. Kasi bilang Diyos, hindi po niya pwedeng maranasan ang hirap, ang sakit, ang puyat, ang pagod, ang itatwa ng mga kaibigan. Naranasan po niya yung lahat. So, kumbaga, ang Diyos ay nagkatawang tao at isang nagtutumibay na mensahe po dito ng Pasko ay yung tinatawag na selflessness. No? Na talagang pwede bang kumampas na lang ang Diyos at iligtas ang mga tao? Pwede naman siguro, pero hindi po yun ang paraan. Kinakailangan po ng hustisya. No? Dahil lang tayo po nagkasala, kailangan po may magbayad at kinailangan po ang anak ng Diyos, ang banal na anak ng Diyos, ay siya mismo ang bumaba para po iligtas tayo. So yan po ang isa sa dakilang himala na kamangha-mangha ng mensahe ng Pasko. Na ang dumating ay hindi po pangkaraniwan. Hindi kung sino lang. Ang dumating po yung ating Diyos na nagkatawang tao, anak ng Diyos, at nagpakumbaba, no? A message of selflessness. Ngayong Pasko po, yun po ang isang mensahe na tayo po ay wag po nating tingnan ang ating sarili na napakataas, napakatayog. Hayaan po natin kung tayo man po ay may narating, may pinag-aralan, may pera, kung ano man, ay tayo po ay manatiling maging mababa at ibigay po natin ang ating sarili sa iba in service kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. So ngayon po, unang arangkada ng buwan, ang apat na sinabi natin na mensahe ng Pasko ay ang una, ginagamit po ng Diyos ang mga taong kinakalugdan niya. Padalawa, mensahe po ng tapang na dapat tayo ay matapang sa buhay. Pangatlo ay alalahanin natin walang bagay na mahirap sa Diyos. At pang-apat, ang isinilang po ay banal anak ng Diyos at siya po ay nagpakumbaba, a message of selflessness. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po. Sige, tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayo. Father God, salamat po sa buhay ng bawat isa na kasama po namin. At kung meron pong tayong kasama sa ating kalagitnaan na nais mong lubusang maunawaan ng Panginoon sa iyong buhay, nais mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon ngayon, sa Kristo ng Pasko na dumating, sa anak ng Diyos ng buhay, pwede mo pong gawin ito ngayon pong season of Christmas.
Sumunod ka sa isang maiking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Diyos, narito po ang aking buhay. Salamat na meron pong Kristo na dumating ng Pasko para ako'y iligtas. Panginoong Hesus, narito po ang aking buhay. Nananampalataya ako sa iyo na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, noong ikatlong araw ay nabuhay na mag-uli sa mga patay para sa aking katubusan. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita ng buong puso, Panginoon, bilang aking Panginoon, Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan at sa karapatan na maging anak ng Diyos. Amen and amen. Ako na lang po manalangin, Father God, salamat po sa buhay ng bawat isa. Maging sa mga tumanggap sa iyo, pagpalain mo po sila at ang bawat isang kasama namin, Lord God, kung may mga sakit karamdaman, patuloy po kaming nanalangin ng kagalingan, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kagalingan sa mga sakit karamdaman. Kalutasan ng mga problema, divine wisdom na galing sa iyo. Lord, salamat po, pagpalain po ang bawat isa. Ngayong season na ito ng Kapaskuhan, pagpalain po ang bawat isang pamilya, patuloy magpatawaran, magmahalan, magkaisa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bless your people in Jesus' name. Amen and amen. Hanggang sa muli po, you are forever blessed. Merry Christmas! Amen. Sige po, tayo po ay tutuloy-tuloy na po sa ating communion. Ito po ay ginagawa natin every first Sunday of the month. And alam ko po, itong December, ito po yung last month na tayo po ay mag-communion para sa 2024. Sige po, habang tayo po ay lalapit sa ating communion, maganda rin balikan na yung tunay na mensahe ng Pasko. No, hindi lang po ito tungkol sa kapanganakan ni Jesus, kundi tungkol ito sa plano ng Diyos na tayo ay iligtas niya. So yun po yun talaga yung pinaka plano ng Panginoon. And regardless po no, kung anong date siya ay pinanganak, but ang pinakamalaga po ay may ipinanganak na tagapagligtas para sa atin. So yun nga po ang paalaala ng mensahe ng Pasko doon sa Luke 1:26-38. So ginamit ng Diyos ang kinalulugdan niya. Katulad ni Maria, so siya po ay ginamit ng Panginoon dahil sa kanyang pusong handang sumunod. So as we partake the communion po, tanungin po tayo natin yung sarili natin, Lord, nakakalugod po ba ang puso ko sa inyo? Magandang isipin po natin yung gano'n. At ang Pasko po at ang communion, ito ay paalaala at tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay na dapat nakalugod-lugod sa Kanya. At yun po yung pangalawa, yung message of courage, no? Sabi ng anghel na huwag kang matakot. So, bagamat tayo po sa panahon natin ngayon, lahat naman po tayo no, na nanonood sa news, social media, and meron tayong mga doubt, minsan may mga worries, takot, no? So talagang hindi natin naiiwasan, but sa communion, tandaan po natin no, na that Jesus sacrifice that give us courage. At lagi po nating tandaan, kasama po lagi natin ang Panginoong Hesus. No? Kahit sa nakikita natin sa panahon natin, sa sitwasyon ng bansa natin, tandaan po natin, kasama po natin ang ating Panginoon. At alam po natin na wala pong imposible sa Kanya. Diba? So wala pong imposible sa ating Panginoon. And at yun nga, yung pinakahuli is yung ang isinilang ay ang banal na anak ng Diyos. No? The baby born in a manger became the Savior who gave His body and shed His blood for us. Kaya nga po, meron po tayong kapatawaran at bagong buhay at pag-asa. So as we partake today, alalahanin po natin na ang Pasko ay nagsimula sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus at ang communion no, ay nagpapaalala ng kanyang sakripisyo
para sa ating kaligtasan. So muli po tayo po ay aawit muna habang kayo po ay punta sa harap para kunin yung bread and cup po. bago tayo mag-communion, take ng tinapay at kopa, tayo po muna ay magkaroon ng personal prayer. Kung meron pong dapat na hingi ng tawad sa Panginoon, sige po.
Korinto, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo nung gabing siya ay pinagkanulo. Ang ating Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Pasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po at inaalala po namin na sa pamagitan ng iyong mga latay sa katawan, kami ay may kagalingan. Kainin po natin yung tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Let us pray. Panginoon, salamat po at inaalala namin, pinapahalagahan ang iyong banal na dugo, na sa pamagitan ng iyong banal na dugo, kami ay napatawad sa aming mga kasalanan. Binanal mo na at patuloy makapamamuhay ng may kabanalan sa mundong ito hanggang sa iyong muling pagpaparito. Amen. Inumin po natin. There before me was a throne in heaven, with someone sitting on it. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Before the throne there was a sea of glass, like crystal. Then I saw on the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll. Then one of the elders said to me, "Do not weep."
palakpakan po natin ang ginawang Ignite ng mga kabataan noong nakaraang Sunday. So, dumako naman po tayo sa ating pagbibigay sa umagang ito. So, nakapagbigay na po tayo kanina. Nakapagbigay na po ang Panginoon sa atin kanina, hindi po ba? Kinain natin yung katawan niya, tsaka ininom natin yung dugo niya. So, siya po ang unang nagbigay. So, ang gagawin po natin ngayon, ibabalik naman natin para sa atin. Kasi nga po, sinabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo, habang siya nagbibigay, umiikot, nagbibigay ng salita ng Panginoon, naghahanap buhay din siya. Hindi siya umaasa sa ibang tao. Kamukha din po natin ngayon sa kapanahon natin. Hindi po ba, meron tayong mga trabaho, meron tayong mga business, talagang naghahanap buhay tayo. Papanganak tayo, lalaki tayo, mag-aaral, pagkatapos mag-aaral para makapagtrabaho. Pag nagtatrabaho na tayo, meron tayong sweldo, pamilya. So, ganun na po, ang buhay talaga natin ay paikot-ikot lang. So, sinabi nga po ng Panginoon, napakaganda na sinabi. Ang sinabi naman ng Panginoon, ito po, napakadaling tandaan. Ang sabi po ng Panginoon, alalahanin natin, galing po sa Gawa 20:35, alalahanin natin ang salita ng Panginoong Jesus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, ngayon pong Pasko na ito, alalahanin po natin simula noong January hanggang ngayon, matatapos na po ang 2025. Tayo ba'y maraming binigyan o marami tayong tinanggap? Araw-araw na lang sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, yung buhay na dumidilat ang mata natin tuwing umaga, yun po ay napakagandang regalo na ng Panginoon sa atin. So ngayon po ang tamang oras para lagyan naman po natin, ang ibibigay naman po natin sa Kanya rin galing eh. Ibabalik lang po natin yung konti. Okay? Mga ushers, meron na ba sila mga, okay, meron na? Sige po, itaas po natin yung ating mga ikapo at ibabalik po natin sa ating ipanalangin po natin. Panginoon Diyos na makapangyarihan, kami po ito as puso, nagpapasalamat sa inyong kapangyarihan, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa ginagawa niyo po sa aming buhay, Panginoon. Lagi po namin aalalahanin ang inyong sinasabi, Panginoon, mas masarap talaga ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So, Panginoon Diyos, marami po salamat sa lahat po namin tinatanggap at tatanggapin pa. Ito po, Panginoon, ay ibabalik namin sa inyo ng buong puso, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, at sa lahat po na nagsipagbigay, Panginoon, biyayaan niyo po sila, Panginoon, ibalik niyo po sa kanila lahat ang kanilang binigay sa inyo. Pagbutihin niyo po, Panginoon, ang kanilang buhay, ang kanilang mga business, Panginoon, hallelujah. Palaguin niyo po sila, Panginoon, hallelujah, sa kanilang buhay. Ito po ang aming mga panalangin at binabalik po natin sa pangalan ng Diyos na si Jesus. Amen. Magbigay po tayo ng nakangiti. Salamat po. So, good afternoon po sa bawat isa. So, before po tayo mag-start sa ating other agendas, we would like to thank God sa naging successful event po natin last Sunday, which is Ignite, kasi with a total of 403 po ang naging attendees natin last Sunday. Kasama na po dito yung mga VIPs and yung mga regulars po natin. So, nagpapasalamat po kami sa mga naka-attend and sa mga nag-invite po ng mga first-timer natin last Sunday. So, ngayon po, let's proceed naman po sa ating mga first-timer. So, sa mga first-timer po natin dyan, pwede po ba kayong tumayo and ma-acknowledge lang po namin kayo. So, yung mga nag-invite din po, encourage din po natin silang tumayo. Okay. So, palakpakan naman po natin yung mga first-timer natin. Sa mezzanine po ba, meron po ba tayong mga first-timers? Okay. So, siguro po nandito lang siya lahat sa sanctuary. So, we would like to encourage po na sumama po kayo sa ating mga ushers na masamahan po kayo sa second floor kasi meron po kaming hinandang special para sa inyo. So, ayan. Sama lang po kayo sa ating mga usher. Kasama rin po yung mga nag-invite sa inyo. Ayan. Thank you po. So, ngayon naman po, mag-proceed na po tayo sa ating mga church reminders. So, pinapaalalahanan po natin na ang ating service is nagsustart ng 10 and nagsasarado po ang ating pinto ng 10:15. So, pag hindi na po kayo nakaabot dito na po kayo sa ating second floor, dediretso. Unless kayo po ay VIP or first timer or kayo po ay nakapagpaalam sa inyong mga leader na malilate due to work or emergency. So, next po.
Ayan. So kung gusto niyo naman po or napaaga kayo ng dating sa ating church, ina-encourage din po namin kayo na mag-join sa ating ka-fellowship. Nagsa-start po ito ng 9 to 9:45 a.m. So pwede po kayong makipagkamustahan muna sa mga friends nyo, sa mga churchmate, before po mag-start ang ating Sunday service. Dito po yan sa second floor. Meron po siyang free coffee and bread. Next po, so important reminders po, lalo na po sa mga parents na may mga maliliit na anak, na iwasan po natin na magstay po sila dito sa ating stage, lalo na po pag nag-huddle, para din po sa protection and sa pag-iingat din po sa mga gamit natin dito. So next po, for our next naman po is ang ating community service. Meron po tayong free blood pressure check-up plus bread and coffee. Sa November 15 po yan, 8 a.m. to 11 a.m. Dito po yan sa may parking lot po ng church natin. At December 15, okay, December 13, 2025 po pala. Okay. So to all student naman po na nag-complete na yung mga requirements, lalo na po sa Leadership Class 1 and Life in Christ, meron po kayong moving up sa Sunday, December 14. Pero kung kayo naman po ay mga student na may mga problem pa sa inyong requirements, makipag-coordinate na po kayo sa inyong mga leaders. Baka magawan pa ng paraan. Okay? Next naman po. Ayan, so ini-invite po namin yung mga youth natin dyan this coming sa last Sunday po ng December, which is our Christmas Music Festival 2025, Battle of the Band. So yung mga may talent sa paggamit ng instrument natin, pagkanta, pwede niyo po yung i-share para sa ating Battle of the Bands. Ayan, meron na po nagtataas. Pero for youth lang po ito. And youth lang po. Okay? So, see you there guys. And next po, happy birthday po sa mga nagsi-celebrate ng birthday ngayon. Kay Carol, kay Justin, kay Mary, kay Isaiah, kay Jover, kay Jayril, kay Ate Gemma, kay Krisha, kay Sunny, and kay Annabelle. And happy wedding anniversary po kay Kuya Lester and Bob, kay Kuya MacArthur and Ate Lerma, kay Kuya Harry and kay Ate Mau, and kay Gina and Joel Asis. So yun lang po for our announcement. Thank you po. Sige po, patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Let's all stand. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay lalabas sa lugar na ito na punong-puno. Amen? Na pinagpala ng ating Diyos upang maging pagpapala para sa iba. Sige po, let us all declare and sing, Glory, glory to the highest. Gloria, Gloria Deo, Gloria. All the angels say, Gloria, Gloria Deo, Gloria. All the angels say, angels we have heard on high, singing sweetly o'er the place, and down mountains in reply, echoing their joyous strain. Say,
mangarap, mga mabuting bagay sa ating sarili. Sabihin po natin, I am a fruitful son of the living God, living in holiness, Living in holiness. blessed by God, and an instrument of blessing to others. Instruments of blessing to all. And my mission My mission is to bring families to bring families the Lordship of Jesus Christ, Lordship of Jesus Christ. for membership in His church, Membership in His church. and develop them Develop them to a Christ-like maturity, Christ-like maturity. and to become an agent And to become an agent of blessing to others. of blessing to all. I am rich in Christ, I am rich in Christ. because greater is He Because greater that is in me that is in me than He than he that is in the world. that is in the world. And I can do all things I can do all things through Christ, Christ who gives me strength. gives me strength. I am more than a conqueror. I am more than a conqueror. I am a champion for Christ. Champion for Christ. I am destined to reign